Magandang araw Pilipinas. Bayan kong liyag, kumusta po kayong lahat? Eto may panibago na naman tayong reaksyon dito sa sinasabi ni Banat Bay tungkol kay Remulla doon sa pagkakasakit di umano or pagkakasakit ni Remulla. Kasi 'di ba in-announce niya yan sa sa media nung nakaraan lang na nagkaroon siya ng bypass sa puso, tsaka ayun may cancer daw siya after nun. So sabi nito ni Banat Bay nung kagaya nga nung nakaraang video niya, nabanggit niya nga doon na kung siya daw ay merong ganon, gagawin na niya yung maganda. Pero ito yung ginagawa ni Remulla ngayon, meron akong opinion tungkol dyan. Pero ito, umpisahan na natin para hindi na tayo magtagal. Si Remulla, naku po, alupit. Remulla, ikaw na naman ha. Alam mo, kanina napag-usapan namin nung kaibigan ko. Ito napag-usapan namin. Ayun, nasabi namin kanina, may sakit na to si Remulla. Talagang, bakit ganun? Kasi sabi ko nga sa kanya, kung ako may ganyan akong sakit, naku, hindi na ako, magre-retire na ako, mamamasyal-masyal na lang ako, hindi na ako maano sa politika. Sabi niya, mag-retire ka alam na. mo, sa tingin ko, sabi nung kaibigan ko, kaya niyang gusto lang niyang mandamay. Anong mandamay? Mandamay sa impyerno? Hindi, totoo din ang tanong ko eh. Mandamay sa impyerno? Tinanong ko sa kanya, sabi niya, hindi. Mandamay sa, alam mo yun, since may mangyayari sa kanya, hindi maganda, so baka gusto niyang maranasan din ng iba. Kaya wala nang ginagawa ko hindi mga kung ano-ano na lang. Ang lupit talaga. Ang lupit po talaga nito ni Remulla talaga. At ito nga ho yung bagong binuking ni Senator Marcoleta ha. Panoorin niyo ito. Para sa akin, Banat Bay, hindi palagay ko ganun eh. Kasi sa nakikita ko, sa naoobserbahan ko sa lahat ng mga pinagagagawa nila Remulla at ng mga kasamahan niya, puro talaga eh, puro for optics purposes. Sa tingin ko lang yan, kaya niya sinabi na may sakit siya, isipin mo 2023 pa yun eh. Kumbaga 2023 after pa nun nagkaroon daw siya ng leukemia. Hanggang ngayon buhay pa siya. Well, sinubukan ko kasi siya i-research, i-google ko. Totoo naman nakalagay doon yung health status ni Remulla sa ngayon. Nakalagay naman doon. Pero wala tayong nakikitang sign ng kahinaan sa katawan niya. In fact, sobrang liksi niya eh. Very active siya pagdating sa palagi siyang nakikita halos araw-araw, 'di ba? Siya lang yung obvious man na nakita ko na siya lang yung ombudsman na nakita ko na na palaging nasa media. Yung mga dati naman hindi tapos yung binanggit ni Marcoleta kahapon, yung predecessor daw ni former ombudsman Martires, yung babae yun medyo din daw yun, maingay. Pero ito si Remulla iba eh. Pucha, araw-araw, halos araw-araw. Well, going back, para sa akin ito talaga puro optics lang, kumukuha sila ng simpatya. Alam mo naman ng Pilipino, madaling utuin. Masakit man sabihin, pero marami sa Pilipino madaling utuin. Pag sinabing nagkakasakit na ganto ganyan, nakakakuha sila ng simpatya. Pero maganda pa rin kasi hindi na karamihan ganon. Meron pa rin, may mga siguro kung mo mga 60-40, lamang na yung marurunong na, or 70-30 mga ganon, lamang na yung marurunong na. Sa tingin ko lang ha. Kasi yun nga, nakaanuhan ng mga Pilipino dati na yun yung madaling maawa kahit na gaano pa yan kasama, pero kapag dumating yung mga ganitong panahon sa buhay nila,
ayun, lumalambot na yung puso. Talaga kasing likas na malalambot ang puso ng mga Pilipino eh. Pero dahil sa nangyayari ngayon, wala na, sobrang galit na mga Pilipino. Hindi na talaga ano. Pero ang ano lang, ang hindi lang maganda sa nakikita ko, eh madali madali pa ring makalimot. Kaya dapat talaga maging consistent ang ano eh, mga ganitong panawagan kagaya ng ginagawa nila Banat Bay at ng mga banateros. At ako, sumali na rin ako sa mga ganitong ano kasi nga hindi na talaga magandang nakikita ko. Dahil kapag ano nagpatuloy ito, dahil baka tuluyan ng mawala sa atin ng ano, ang kagandahan ng Pilipinas. Napakaganda ng bansa natin mga kababayan, ipaglaban natin. Sobrang ganda, sobrang perfect among ano sa lahat ng ano ng bansa sa buong mundo. Ano eh, halos kung tutuusin the best talaga tong bansa natin kasi nasa atin lahat. Sa totoo lang, kung hindi lang korap ang gobyerno natin, baka mas mayaman pa tayo sa Amerika. Pero naniniwala ako sa kalooban ng Diyos eh. Kalooban ng Diyos yung mga nangyayari ngayon. Malay mo naman, ano, isang araw magigising na lang tayo. Okay na yung Pilipinas. Hindi natin masabi. Wag tayo mawalan ng pag-asa. Magpatuloy tayong manalangin sa Diyos na dumating ang araw na maging okay na ang Pilipinas. Huwag tayong mawalan ng pag-asa mga kababayan. Hanggang dyan po mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. Ay, mag-subscribe kayo mga animal, puro kayo nood.